Congratulations. Congrats, Karina. Congrats sa'yo, Karina. Thank you sa inyo, Oh, balik na sa cubicle nyo ha, mga bading. Paghahatian na namin ni BFF na naman ang envelope na ibinigay sa amin ni Sir kanina. Uy, makikihati rin kami. Go, go, go! Sige na, marami pa tayong kailangan singilin. BFF, congrats Sana next month, ipaubaya mo na sa akin ang pagiging model employee. Paisa lang, sige na. Mag-overtime ka rin ba ng malala this month hanggang next month? Ay, teka. Parang nag-change of hearts na ako. Ayoko na pala. Baka malosyang ako pag masyado ako maraming overtime. Paano ako lalandi kung, di ba, kung losyang na ako? Mismo. Lagi ka na lang magpaka-fresh, Ellie. Planga. O, sige. Since sure na tayong ikaw uli ang employee of the month next month, pachismis na lang kung anong laman ng envelope ngayon. Sana cash. Sana nga, cash. Kaso, manipis Teka. Oo nga, no? Baka cheque. Sige, umasa lang tayo. Sandali nga, bubuksan ko na. Papel lang 6 days, 5 nights, Batanes Tour. Oh, ito, Batanes Tour. Ay, teka. Di magli-leave ka. Kailan ako nag-leave? Kaya nga, ano ka ba? Baka kailangan mo nang gamitin talaga yung tambak na leave credits mo. Bet ko na rin yung ibinigay sa'yo ng company. Mag-tour ka muna sa Batanes. Ikot-ikot, alam mo na, magpaka-fresh, humanap ng love life. Hindi ko naman priority ang love life. Alam ko, pero parang dapat i-priority mo na, Bes. Baka malipasan ka na ng freshness, ikaw rin. Ano ba? Nasa kalendaryo pa naman ako. Nasa kalendaryo, baka sarado na nga yung ano mo. Ay, nako, hihintayin mo ba na masipa ka ng kalendaryo bago ka gumalaw-galaw dyan? Talo ka pa ni Baklang Bonnie Nakalimang heartbreak na si Akla last year lang ha. Ikaw, nikilig o nagpapakilig, wala na. Hindi ko alam na kailangan kong labanan pala si Bonnie. Hindi yun ang point, bakla ka. Alam ko. Huwag ka nga ma-stress dyan. Ay, pero alam mong di ko talaga priority ang kilig-kilig na yan, di ba? Si Joey, mag-iisang taon ang graduate sa engineering pero wala pa yatang balak mag-apply ng trabaho. Si Mama naman, mas marami nang bawal kainin dahil sa allergies niya. Alam ko. Ano kasi, gusto lang kitang nakikitang inaasikaso rin ang sarili mo, nagbabakasyon, nakikipag-break, lumalandi at kinikilig, ganon. Thank you. Ganyan ba pag true friend? Ganito kapag ililibre mamaya after work, ganon yun. Maaga akong pinapauwi na Mama at Joey mamaya. Saka hindi naman extra cash yung binigay na incentive this time. Babawi ako ng libre sa'yo kapag may extra cash na uli, ha? Nako! Umiral na naman na napakatipid na si Mother Superior Carmina. O sige na, sa susunod na lang tayo lumabas. Kahit ako man libre sa'yo, walang problema. Umalis ka lang minsan sa cubicle mo, no? Yan, mas okay sa akin yan. Kung wala akong gagastusin. Oh, balik na sa pwesto mo. May ilang oras pa tayo bago mag-out. Yes, Miss Employee of the Month. Eto na, walking with my beautiful legs pabalik sa cubicle ko. Babush! Maaga akong uuwi. Mag-uumaga na naman pala. Sana tulog na si Mama. Hindi ko siya na-text na nag-OT uli ako Bakit hindi ka nagbubukas ng ilaw? Para kang akyat bahay dyan Ma! Nagulat naman ako sa'yo. Mas magugulat ako sa'yo dahil para kang magnanakaw na dahan-dahan dyan. Kanina pa kita hinihintay. Akala ko tulog na kayo kaya dahan-dahan lang ako. Hindi ako makatulog. Kumain ka na ba? Opo, kumain naman na po. Gusto mo ng cake? Pinag-uwi ako ni Maring Glenda kanina pagkatapos ng party ng anak niya. Halika, kumain ka muna. Cake ba yan sa birthday party kanina? Tsaka, kakain ka ba niyan, Ma? Baka bawal yan sa'yo. Tinanong mo ba yung ingredients? Hindi yan cake sa birthday party. Diba sabi ko sa'yo, yung isang anak ni Glenda may-ari ng cake shop. Pinagdala lang ako niyan dahil bihira kami magkita ng mama niya.
O sige na, tikman mo. Sige nga. Ang sarap. Tinanong ko naman ang ingredients dahil baka nga bawal sa akin yan. Bawal sa akin. Bukod sa napakatamis, di ba? Huwag ka mag-alala dahil hindi ako kumain. Si Joey po pala, ma. Ayun, lumabas na naman. May nililigawan na yata yung kapatid mo. Ayaw lang magsabi. Lagi may kausap ng pabulong sa cellphone eh. Minsan naman hindi mapakali. Tinatanong ko kung nakikipag-date na siya. Ayun, tinatawanan lang ako. Mauubos na allowance na ibinigay ko sa kanya. Hindi pa naman uli humihingi. Kung may dinedate yun, ma, siguradong hihingi ng dagdag ng allowance. Ay, ikaw ba? Wala pa rin nanliligaw sa'yo? Gusto mo i-set up kita sa anak ng mga kaibigan ko? Ma, hindi naman na kailangan. Hindi kita nakikitang interesado man lang sa lalaki. Panay ang attend ko ng kasal at binyag ng anak ng mga kaibigan ko. Kapag tinatanong ako tungkol sa'yo, ay wala naman ako maisagot. Sabihin mo lang, ma, laging employee of the month. Ayun. Tignan mo to, ma. Oh, incentive yan dahil may award uli ako kanina. Trip to Batanes? Ay, maganda raw dun na. Kailan ka aalis? Po? Bakit ako aalis? Huwag mong sabihin, hindi mo na naman gagamitin tong binigay sa'yo. Transferable naman yan, May. Nagtanong ako sa HR namin kanina. Pwede mong gamitin o kaya si Joey. Yung kapatid mo gala ng gala yon. Gamitin mo na yan, Carmina. Pero, ma... Gamitin mo. Huwag mong ibibigay kay Joey, kahit papalihim. Please, anak. Mag-enjoy ka naman, paminsan-minsan, bago ka magpakalunod ulit sa trabaho. Mas marami ka pang trip sa ospital dahil sa kakatrabaho mo kaysa sa bakasyon. Okay lang talaga na umalis ako. Gagastos kasi ako ron eh. Ay, syempre, gagastos ka ron. Gumastos ka naman para sa sarili mo. Sige po, ma. Pag-picture ka ng marami ron ha, at uwian mo ako ng souvenir. Syempre naman, ma. Five minutes. 5 minutes lang. Sandali. Sandali. Yung trip! May trip ako ngayon! Anong oras na ba? Hingi ng cellphone ko. 9:00 na! 9:00! Naiwan na naman ako ng tour! Kailangan ko na magmadali! Nagmandali nga. Wala naman uling na pala. Bakit ba kasi antok na antok ako rito sa Batanes? Gastos naman ng kumpanya yung ticket sa eroplano. Itong accommodation at pocket money para sa tour. Pero wala ba talaga akong gagawin dito kung hindi matulog? Oh, bakit tumatawag ulit tong si Mang Daniel? Nasa tour na dapat siya. Hello po? Hello, Ma'am Carmina? Gising na po kayo? Yes, gising na. Bakit po? Kayo po ba tong nasa restaurant na mahabang buhok at naka-blue na damit? Ha? Opo. Kita ko na kayo, ma'am. Sandali lang po. Ang weird naman nun. Ano yun? Nandito siya? Wala namang matanda rito. Hello ma'am, good morning po. Ako po si Daniel, yung guide nyo rito sa Batanes. Nagkita na rin tayo sa wakas. Ikaw pala yun. Akala ko matanda ka na. Kaya po ba puro kayo Mang Daniel sa text? Oo. Pero magkaedad lang pala tayo. Wala na ako sa kalendaryo ma'am. Malapit na nga rin akong mawala eh. Hindi naman po halata. Oh, sandali. Okay, so hindi ka Mang Daniel pala. Daniel lang. Siguro, wag mo na lang din akong ipo. Parang nakakailang eh. Sige, Ma'am Carmina. Carmina na lang kaya? Miss Carmina. Okay, sige. Pero bakit ka nandito, Daniel? Dahil ba wala uli ako kanina? Sorry, ang sabi ng reception, nagpunta ka rito kanina kaso tulog pa ako eh. Di ko rin nasagot ang mga tawag mo.
huwag ka mag-alala. Magbabayad pa rin ako kahit hindi ako nakapag-tour. Kasalanan ko naman eh. Tulog ako ng tulog. Hindi yun. Hinihintay lang talaga kita, miss. Kasi wala akong ibang itutour ngayon. Ikaw lang ang nakabook sa akin. Hindi ba sinabi ko sa'yo kanina sa reception na nagbilin akong babalik ako? Ah, hindi. Ako lang ang nakabook for today? Oo, karamihan kasi ng turista rito pauwi na ngayon dahil papasok na ang tag-ulan. May isa pa sanang nakabook sa akin ngayong hapon kaso nagpalit ng schedule. Ah, pwede palang magpalipat ng schedule. Oo, pwede naman. Depende sa usapan. Kaya kung gusto mo, pwede pa rin tayong umikot ngayon dito sa Batanes kahit ikot lang muna tayo rito sa norte ng Batan para maluwag ang oras. Binalikan mo ako para masigurong makakapag-tour ako, no? Oo, miss. Salamat. Pagkatapos ng almusal ko, alis na tayo? Kung okay sa'yo, hindi naman tayo nagmamadali. Sige, i-treat kita ng kape o kung ano mang inumin ang gusto mo para mag-thank you. Kape na lang siguro para may kasabay ka rin. Sige, 1 coffee coming right up. Ang cute talaga ng mga tricycle rito. Kugon yung bubong ng tricycle mo, no? Oo, miss. Parte ng turismo rito tong disenyo. Ibatan to. Sa akin na. Ganito rin yata sinakyan ko kahapon pero di ko masyadong napansin. Masyado ako maagang umalis sa bahay at antok na antok ako sa buong biyahe hanggang pagdating ko. Eh, di hindi ka nakapag-picture sa airport. Oo, hindi. Nakalimutan ko nga rin mag-message agad sa mama ko eh. Gabi ko na yata naalala. Kung ganun, dapat makapag-picture ka na ngayon. May camera ka o cellphone. Kukunan kita habang nasa tricycle. Talaga? Okay lang? Oo naman. Sayang kung wala kang remembrance. Sige, sandali. Ito ang phone ko. Ayan. Naka-open ang camera niyan. Yun, okay. Ngiti ka, miss. 1, 2, 3, smile! Teka, ang dami yata nun. Sayang yung ngiti mo eh, kung isang beses lang kukunan. Thanks. Tara, enjoy the view, Miss Carmina. Sige, sige. Salamat. Okay. Smile! Oh, doon naman tayo sa mas malayo. Ay, tama na. Lahat na yata ng bato rito sa Balugan Beach, nagpicture ako. Okay lang yun. Wala ka na bang ibang maiuwi mula rito kundi pictures at experience, di ba? Pahinga rin sana. Di ba sabi ko sa'yo, puro lang ako trabaho at ngayon lang ako nakapagbakasyon? Ay, sandali. Upo muna ako ah. Okay, dahan-dahan lang, miss. Thank you. Alam mo, kaya siguro tulog ako ng tulog pagkarating ko dito. Bumabawi yata ang katawan ko sa pahinga. Bakit hindi ka nakakapagbakasyon noon? Mahigpit sa trabaho mo? Hindi naman. Marami kaming kliyente at normal ang overtime sa trabaho. Ganun yata talaga kapag accounting firm. Pero maraming beses na rin naman akong naregaluhan ng bakasyon. Ngayong iniisip ko, bakit nga ba hindi ako nagbabakasyon noon? Baka workaholic lang talaga ako. Miss, ang katawan at isip kailangan ng pahinga. Yung bakasyon, hindi naman para kumita lang ang turismo o yung mga lugar na gaya nitong sa amin. Gumagastos ang tao sa bakasyon para sa bagong experience at bagong lugar. Pero, higit sa lahat, para sa pahinga. Ang mahal ng pahinga kapag ganito. Tingin ko, deserve mo namang gastusan ng sarili mo. Paminsan-minsan. Tsaka, deserve mo namang mag-enjoy. Para kapag umalis ka sandali sa trabaho at sa mga responsibilidad mo, hindi ka matutulog na lang ng matutulog dahil naghahabol ng pahinga ang katawan mo. Sa bagay. This is not bad rin, you know.
Masarap magpahinga sa ganitong kagandang lugar. Masarap ding hindi magmadali paminsan-minsan. Buti, dito ka sa amin nagpunta. Wow! Ang ganda ng sunset dito. Grabe. Pwedeng maupo rito. Pwede ring mag-snack. Binitbit ko tong merienda na dinala mo. Ay, thank you. Merienda natin yan. O ito, sandwich to para sa'yo. May inumin din tayo. Naku, dinamay mo pala ako. Ayoko namang kumain mag-isa. Mas masarap kumain ng may kasama. Ay, wow. Sobrang ganda talaga rito. Tanaw na tanaw ang karagatan mula rito sa hills. At ang sunset. Siguro mas maganda rito kapag summer, no? Kapag mas clear yung langit at wala masyadong ulap. Oo, miss. Nakakaingit yung mga kambing at baka rito. Lagi nilang na-enjoy yung view. Oh, eto. Inom ka muna. Bukas yung bote. Thank you. Ang concern lang nitong mga baka at kambing ay yung pagkain nila. Kain ka na rin habang ini-enjoy ang view. Pagkatapos dito, babalik na tayo sa lodge. Sige. Ang ganda talaga rito. Buti pinalikan mo ako sa lodge. Pagsisisihan ko kung di ko napuntahan yung mga pinuntahan natin ngayon. Pagsisisihan ko naman kung di kita binalikan. Bakit naman? Base sa mga nakwento mo, bihira kang magpahinga eh. Masarap lang makita nag-i-enjoy ka rito at nagpapahinga ka. Na-enjoy ko talaga. Sana lang magising ako ng maaga bukas para sa mga pupuntahan natin. Sabi mo may oras yung biyahe sa port, di ba? Pwede kang magpagising sa reception bukas. Sabihin mo, magsasabtang tayo. Pwede rin kitang ipagising kapag dumating akong di ka pa handa. Okay lang? Sorry kung antukin ako. Wala yun. Basta enjoy mo stay mo rito. Mukhang mai-enjoy ko naman dahil sa tulog at dahil sa'yo. Kain na! Libre mo ba tong dinner? Kasama ba to sa package na binayaran ko, Daniel? Hindi. Gusto lang kitang ilibre dahil aalis ka na bukas. Upo na. Ay, oo nga. Aalis na nga ako. Ang ikli pala ng 5 araw, no? Sana pala mag 1 month na bakasyon ang kinuha ko. Kaso baka hindi kaya ng budget ko. At wala na akong vacation leave sa trabaho. Eto, tikman mo tong lunis. Ivatan yan. Ay, thank you. Sarap nito ah. Saka mo na isipin yung trabaho mo. Bukas ka pa naman aalis. Ay, oo nga no. Laging trabaho ang bukang bibig ko, no? Oo, kapag pauwi na tayo, naalala mo bigla. Pero pag namamasyal naman at nung lumangoy ka, wala naman sa isip mo. Ah, ito, tissue. May dumi sa labi mo. Salamat. Alam mo, sa dami ng napagkwentuhan na natin, hindi mo pa nabanggit sa akin kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Maalaga ka naman. Mabait. Masarap kasama. Ikaw, bakit single ka pa rin? Diba, sabi ko sa'yo, wala sa priority ko eh. Kahit may magkagusto sa'yo. Oo. At wala ka pang nagugustuhan. Wala. Noon? Ano bang gusto mo sana sa lalaki? Mataas ba ang standard mo? Hindi naman. Gusto ko lang yung maalaga, mabait, at... Masarap kasama. Sarap nitong lunyis na to ah! Sasagutin ko yung tanong mo. Single pa rin ako hanggang ngayon kasi naghihintay ako ng tamang tao. Yung masarap kasama, masipag. Sana okay rin yung laging naiisip ang trabaho kapag pauwi na kami.
hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan natin. Pwede bang pagbalik mo sa Maynila, mag-message pa rin ako sa'yo? Nasa'yo naman yung number ko. Tapos kapag may special celebration dito, halimbawa, birthday ko, yayayain kita. Medyo malayo yata dumayo rito sa inyo. At kapag luluwas ako ng Maynila, pwede ba kitang makita? Lumuluwas ka? Kailan ka lumuluwas? Luluwas ako kapag nandun ka na. Teka, nalilito ako. Hindi ako marunong nito, Daniel, ha? Kung ano man ang pinag-uusapan natin. Pwedeng mawawala na ako sa kalendaryo pero wala akong experience talaga sa ganito. Ang ibig kong sabihin, Carmina, gusto kitang mas makilala pa. Hindi lang bilang turista rito. Gusto kong makita yung Carmina na workaholic at puro trabaho. Tapos, kapag pagod ka na, gusto kong yayain ka uling magpahinga rito. Tingin ko, gusto kita kahit sandali pa lang tayong nagkasama. Ha? Gusto mo ako? Oo, paalis ka pa lang pero nalulungkot na ako. Pasensya ka na kung ang bilis ko. Pero kung pwede, yun, gusto kitang makilala pa. Pwede ba? Siguro, kung luluwas ka nga ng Maynila, pag-usapan ulit natin. Sige. Salamat, miss. Kain na. Oo. Ingat sa biyahe, miss. Inihatid mo pa talaga ako. Tsaka nagdagdag ka pa ng ipapasalubong ko sa bahay at sa mga katrabaho ko. Maliit na bagay lang yan. Salamat pa rin. Nag-enjoy at nakapagpahinga ako ng husto. Kapag lumuwas ka, ikaw naman ang ililibre at ililibot ko. Pero hindi ko sinasabing luluwas ka talaga. Kung luluwas ka lang. Naaasahan ko yung libre at gala pag luwas ko. Bye, Daniel. Bye, Carmina. Ingat. Oo, sige. Ay, ngayon pa lang, nalulungkot na rin ako. Uy, BFF! Tapos na ba yung report? Paulit-ulit na akong pinapatawag ni boss sa opisina eh. Feeling ko anytime sisisantiin na ako. Relax, Ellie. Hanggat nandito ako, hindi ka masisisante. Alam naman ni Sir na tandem tayo. Matagal pa ba yan? Sandali, ipiprint ko lang. Sinend ko na yung PDF ng report sa email mo. Pwede mo nang buksan sa tablet mo para maaral mo agad. Wait lang. Uy! Uy, BFF! Naku, okay ka lang ba? Parang tutumba ka ha. Oo, okay lang ako. Nihilo lang bigla pagtayo. Teka, ipiprint ko lang yung report at... Oo! Carmina! Ellie, wag mong sabihin nasa ospital na naman ako ah. Wala pang collection month. Hindi pa dapat ako stressed out. Kaloka ka. Mapipigilan mo ba kung kailan katutumba ha? Diyos ko, magpahinga ka muna. Teka, ano bang sabi ni Sir? Nabigay mo ba yung report? Siyempre. Isinugod ka muna rito tapos nag-report ako tapos eto ko. Great and true friend na nagbabantay sa'yo. Sorry naman. Kaloka ka, te. Kailangan mo ba talaga uling magbatanes?
Nung isang buwan nung galing ka ron, para kang trumpo eh. Di ka mapakali at lagi kang may energy. Isang buwan pa lang pala mula nun, no? Oo, bakit? Wala. Akala ko lang mas matagal na yung lumipas. At kamusta naman yung lagi mong kausap? Kayo na ba? Ha? Sinong laging kausap? Mother Superior Carmina. Tanggap ko na ang may nagpapakilig sa'yo. Ang hindi ko lang tanggap ay yung di ka pa nagkikwento at di mo pa pinapakilala sa akin. Teka, yummy ba yan? Alam mo, Ellie, nanghihina ako lalo sa'yo eh. Ako na great and true friend mo? Dapat updated ako kung magkaka-boyfriend ka na, no? Well, may usapan kami. Na ano? Na mag-uusap uli kami tungkol sa sinabi niya sa akin kung luluwas siya. At ano yung sinabi sa'yo? Dalilo ka ka. Na gusto niya ako. Ay! Ito na ba yung boyfriend mo na ba siya? Gagraduate ka na ba sa pagiging mother superior mo? Huwag ka maingay. Sa ospital tayo. Hello, miss. Sana hindi ako nakaka-estorbo. BFF? Oh, wait, yummy siya Mukhang galing Batanes at mukhang may gusto sa'yo. Ito ba yung ano? Huwag ka maingay, Ellie. Hi, Daniel. Daniel? Lumawas ka. Oo, gagala sana at magpapalibre dito sa inyo. Kaso nasa ospital ka raw, sabi sa trabaho mo. Bulaklak nga pala para sa'yo. Wow, may pa-flowers din. Umayos ka na, BFF. Alis na, alis. Thank you. Thank you, Nagbablush siya, Mother Superior. Ellie! Ay, buti naman, may boyfriend na yatang magbabantay sa BFF ko. O siya, uuwi muna ang one and great true friend mo, ha? Babush! Sige, see you, Ellie. Ikaw, ha? Aray! Ikaw na lang ang hinampas ko kasi bawal si Carmina. Alam mo na, Ay, tigas ng muscles. Alis na, Ellie! Bye na talaga. Ito na yon. Bye-bye, lovebirds! Pasensya ka na kung ang tagal bago ako nakaluwas. Sorry din kung nasa ospital ako. Ang pangit ng timing ko. Okay lang naman sa aking mag-alaga ng nasa ospital. Sabihin mo lang kung anong kailangan kong gawin, Carmina. Kanina, nung wala ka pa, naisip ko baka kailangan ko na ng pahinga o ng increase o ng bakasyon. Ngayong nakita na kita uli, parang ikaw lang palang kailangan ko. Akala ko, hindi ka na talaga makakaluwas. Nahihiya akong itanong sa'yo kapag magkausap tayo kasi ayokong magmukhang nagmamadali eh. Buti na lang, nandito ka. Ang dami mo uling iniisip eh. Nandito ka pa sa ospital. Magpahinga ka muna, Carmina. Babantayan kita. Okay. Salamat, Daniel. Naubos ko ang pagkain Huwag ka na magdagdag pa ng kakainin ko. Busog na talaga ako eh. Okay. Ilalayo ko lang tong tray para makagalaw ka ng maayos. Naka-confine lang ako dahil company policy na magstay ako ng 24 hours dito. Pero okay lang ako, Daniel. Napagod lang talaga at na-stress sa dami ng trabaho. Hindi okay yung nasa ospital ka. Baka akala mo normal lang yun dahil nasanay ka na. Well, siguro nga nasanay na nga ako. Hindi dapat normal yung na-o-ospital ka. Ang normal ay yung nakakakain at nakakatulog ka ng maayos. Nasaan nga pala ang mama mo o kapatid mo? Hindi ba sila dadalaw? Tinawagan sila ni Ellie kagabi pero sinabihan ko na rin wag na akong puntahan dito. Mahina ang katawan ng mama ko, Daniel. Mas mag-aalala ako kung pupunta siya rito. Yung kapatid mo?
Nagtanong lang kung okay ako. Ikaw, hanggang kailan ka rito sa Maynila? Babalik din ako sa amin sa isang araw. May nagpakisuyo lang magpaayos ng ilang dokumento rito sa Maynila. Nag-volunteer ako para makaluwas. Para makita ako? Oo, dahil miss na kita. Kahit madalas naman tayong magkausap, iba yung nakikita kita gaya nito. Oo nga. Sorry, sandali ka lang pala rito. Tapos sa ospital pa mauubos ang oras natin. Mas importante na nakita kita at may oras tayo. Pwede ko na bang tanungin yung sa sinabi ko sa'yo bago ka umalis sa Batanes? Lagi naman na tayong magkausap kahit nung di ka pa lumuluwas. Tumatawag ka sa akin. Nagpapadala ako ng message sa'yo. Sinasabi mo ang nararamdaman mo. Yung sa akin lang yata ang hindi malinaw. Mahal kita, Carmina. Kung malinaw sa'yo ang nararamdaman ko, pwede ko bang itanong kung may pag-asa ako? Pag-asa? Higit pa sa pag-asa, Daniel. Masaya ako nung nasa Batanes ako kasama ka. At pinakamasaya ako ngayong pinuntahan mo ko rito. Kung ganun... Mahal din kita, Daniel. Salamat, Carmina. Pinasaya mo ako ngayon. Oh, anong sabi ni boss? Tanggap ba niya yung desisyon ko? Bakla ka. Windang pa rin kaming lahat, no? Pero parang tanggap naman na ni boss dahil wala na rin naman siyang choice, di ba? Saka maganda naman yung plano mo na magtayo ng negosyo. Ang tinatanong nga sa akin kung sososyo raw ba ako sa'yo. Sososyo ka ba? Bakit? Kulang pa ba ang ipon mo? Kahit ilang ulit kang na ospital, alam kong malaki ka mag-ipon kaya ka matipid. Ay, finally nga mapapakinabangan na yung ipon na yun. Si Mama Vivian at si Joey, alam na bang nag-resign ka na? Hindi pa. Sasabihin ko pa lang sa kanila mamaya. Pero syempre, medyo nagtataka na sila dahil ilang araw na akong nandito lang sa bahay. Sige, basta ha. Kapag kailangan mo ng more pondo, tell me ha. Oo naman. At ngayong ikaw na ang nasa posisyon ko dyan sa firm, wag mo naman sana akong gayahin na laging nasa ospital ha. Baka mag-break kayo ng boyfriend mo. Sige ka. Siyempre, hindi kami pwedeng mag-break kaya promise, BFF. Di kita gagayahin. Dadalaw ako dyan sa weekend, okay? Oo, magdala ka ng cake. Sige, babush. Bye. May ituloy na nga tong business study ko. Sandali, may email pala. Dumating na pala yung statement of account na nirequest ko sa bangko. Tignan nga natin kung magkano pwede kong maging kapital. Sandali. Bakit? Bakit nasa 50,000 lang tong pera dito? Bakit? Ang aga mo yata uli rito sa bahay, anak. Sandali, hindi ka ba pumasok? Ma, nag-request ako ng statement of account natin sa bangko. May nag-withdraw ng lahat ng pera natin 4 months ago pa? Hindi ba sinabi ni Joey sa'yo? Akala ko nagpaalam siya. Nagpaalam po saan? Saan ginamit ang pera, Ma? Kumuha siya ng kondo sa Makati. Kondo sa Makati? Pag-usapan niyo na lang na magkapatid mamaya pag uwi niya, ha? Gusto mo na ba mag-dinner? Maghahanda ako ng pagkain. Hindi na, Ma. Kumain na po ako. Magpapahinga na lang muna ako sa kwarto. Okay, sige. Tatawagin kita mamaya pagdating ni Joey, ha? Sige, Ma. Joey, mag-usap tayo. Sandali lang, naglalaro ko Importante to, Joey. Bayan, wait nga lang.
Mamatay na yun. Tirahin mo! Yan, sige! Yan, sige, yan! Ay, ano ba yan? Patayin mo na! Oh, yan! Okay na, talo na! Ayan, sige, tuloy lang! Sorry ate, ano ba yun? Sabi ni Mama, bumili ka ng kondo sa Makati? Oo ate, bakit? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Sabi ni Mama, ikaw yata dapat ang nagsabi sa akin. Pero akala ko, sasabihin niya sa'yo eh. Malapit yung condo sa university, te. Malapit din sa business center kapag may meeting ka o kaya kailangan gawin sa vicinity. Teka, bakit May problema ba? Problema? Wala. Okay. Gusto mong makita yung condo? Punta natin kapag libre ka na. Furnished na yun. Hindi. Busy ka pa rin kasi. Sabihan mo lang ako kapag pupunta ka ron. Magugustuhan mo ron, te, sigurado. Okay. Galit ba si ate? Parang galit eh. Pero parang hindi. Ewan, ang labo. Laro na nga lang uli ako. Carmina! Welcome back! Daniel. Oh, bakit? Bakit ganyan ang itsura mo? May problema ba? Ang sama-sama ng loob ko kina Mama at Joey, Daniel. Paano nila nagawang gastusin ng hindi ko alam yung savings namin? Umasa akong may magagamit ako para sa negosyong gusto ko. Umasa akong pwede ako magpahinga sandali gamit yon. Bakit hindi man lang nila sinigurong alam ko? Bakit walang nakipag-usap sa akin? Sige na. Pagod ka pa sa biyahe at umiiyak ka na agad ng ganyan. Tumuloy muna tayo sa bahay. Papakilala kita sa pamilya ko tapos saka tayo mag-usap. Okay ba yun? Pwede bang umiyak muna? Ang tagal ng biyahe ko papunta rito eh. Ang tagal kong nagpigil ng emosyon. Okay, sige. Anong view ng Batanes ang gusto mong background sa pag-iyak mo? Daniel! Biro lang. Akin na yung maleta mo. Mapo muna tayo ron sa bench para makapagsumbong ka. Hindi mo alam na nagamit na ang ipon nyo? At hindi pa nila alam na nag-resign ka? Hindi. At binitbit mo yung sama ng loob mo hanggang dito sa Batanes? Oo. Bakit hindi mo pinagsabihan si Joey? O ang mama mo? O sinabi sa kanila na masama ang loob mo? Na dapat sinigurado muna nilang alam mo bago nila ginastos yung pera? Never pa ako nagalit kay Mama o kay Joey, Daniel. Bakit? Hindi ba sila nakakagawa ng ayaw mo? O lagi mong sinasarili yung nararamdaman mo? Hindi ko alam. Hindi ba mali kung magagalit ako? Ayokong isipin nila na isinusumbat ko yung pagtustos ko sa kanila o maisip nilang napapagod na ako. Ano naman kung maisip nilang napapagod ka na? Tao ka lang, Carmina. Normal ang napapagod o sumasama ang loob. Normal din ang ma-disappoint. Ang hindi normal ay yung tinatakasan mo sila kahit may mga gusto kong sabihin. Okay lang ba yun? Kung sakaling sabihin ko na napapagod na ako? Na after 8 years, pagod na ako? Hindi ba nila iisiping selfish ako? O nagbago ako at nagdadamot? Okay lang bang sabihin? Isipin din nila ako. Pamilya mo sila. Dapat okay lang sabihin mo yan, di ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kailan kami nasanay na lagi akong pagod. O kailan kami nasanay na madalas ako sa ospital. O kung kailan ako humintong magsabi ng kahit ano. Dahil hindi ko alam. Wala rin akong idea kung paano gawin uli.
Paano ko hihingilin sa kanilang mas mag-alala sa akin? Mag-check kung okay lang ba ako? Magtanong kung may mga gusto akong sabihin. Habang nandito ka sa atin, subukan natin pag-isipan, okay? Okay. Pasensya ka na, maliit lang tong kwarto ko. Hindi to kasing komportable ng lodge o hotel dito sa Batanes. Okay lang. Thank you sa pagpapatuloy sa akin. Kahit sabi mo, hindi nagulat ang mama at papa mo sa bigla akong pagdating, humingi ka pa rin ng pasensya para sa akin, ha? Hindi mo ba nakita kanina kung gaano sila kasaya nung pinakilala kitang girlfriend? Tinatanong na nga nila ako kanina kung pakakasalan kita rito sa Batanes o sa Maynila. Baka na-misunderstand nila yung dala kong maleta, ha? Akala ba nila tinakas mo na ako? O nagpapakup-kup ako sa'yo? Payag naman daw sila kung sakali. Gusto lang makilala ang magulang mo. Ay, naku, mas nakakahiya. Ika muna rito sa akin. Kanina pa ako nagpipigil sa labas eh. Dito ka muna sa braso ko. Baka magalit ang mama at papa mo kapag matagal ka rito, ha? Bawal ba akong matagal dito? Bakit ka naman magtatagal dito? Mag-good night lang. Saka, kwarto ko naman to. Good night lang naman pala. Oo. Good night. Daniel. Namiss kita, Carmina. Tapos, umiyak ka kanina ang pagdating mo at hindi ko alam ang gagawin ko. At namiss kita. Namiss din kita. Good night? Sandali. Joey, si Mama. Ate, saan ka galing? Nagpunta rito sa Ellie nung Sabado Nag-resign ka ba sa trabaho? Ba't di mo sinabi kay Mama? Tapos hindi ka tumawag o sumasagot sa mga tawag namin. Nagagalit si Mama, ate. Si Ellie, pupunta nga pala. Carmina, saan ka galing? Ilang araw kang nawala Saan ka ba nagpunta? Hindi ka sumasagot sa cellphone. Hindi ka nagtitext. Hindi namin alam kung saan ka hanapin. Tapos sabi ni Ellie, nag-resign ka na raw sa trabaho. Totoo ba yun? Opo, nag-resign na ako, Ma. Bakit hindi mo agad sinabi, anak? Bakit ka nag-resign? May problema ba sa trabaho mo? Hindi ka na ba pwedeng bumalik? Gusto ko kasi sanang magpahinga muna sandali, Ma. Plano ko rin sanang magtayo ng negosyo. Negosyo? Balak mong magnegosyo? Pagod na kasi ako, Ma. Gusto ko sana ng ibang buhay naman muna. Yung hawak ko, yung oras ko at mga gagawin ko. Yung ako muna yung boss. Kaya ako nag-resign. Pero nag-resign ka nang hindi man lang natin pinag-uusapan. Paano yung mga bayarin natin? Ang mga kailangan natin dito sa bahay. Hindi man lang tayo nag-uusap, anak. Kahit yung pag-alis mo, hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Hindi niyo rin naman ako kinausap nung ginamit niyo yung savings natin Tiwala akong mag-resign kasi akala ko malaki savings natin na makakapagpahinga ako sandali kasi may savings naman. Makakapagnegosyo kasi may ipon. Bakit hindi niyo rin ako kinausap doon? Carmina. Ikaw, Joey! Pinababayaan naman kita sa gusto mo, di ba? Hindi kita inoobliga rito sa bahay. Pero sana, siniguro mong alam ko na ginamit mo yung ipon natin. Para nakapaghanda ko. Kasi ako yung breadwinner, di ba? Ako yung kailangang gumastos dito sa bahay. Ano man ang mangyari. Ako yung kailangang magpalit ng nawala kapag may nawala.
At hindi maliit na halaga yung ginastos mo, ha? Carmina, huwag kang sumigaw. Umalis ako nang hindi nagpaalam kasi ang sama-sama ng loob ko sa inyo eh. Ang sama-sama ng loob ko, ma. Ayokong sumama yung loob ko sa inyo kasi mahal ko kayo ni Joey. Alam ko naman, pera lang yon. Mapapalitan ko yon. Pero ilang taon kong pinag-ipunan yun. Inasahan kong magagamit ko yun para gusto kong magpahinga gaya ngayon. Magagawa ko nang hindi ako nag-aalala sa obligasyon ko sa inyo. Ewan ko, ma. Napagod ako lalo eh. Sobrang disappointed ako sa inyo. Kasi pinagpaguran ko lahat yun. Tapos wala lang sa inyo. Ate. Kaya sorry, ma. Ayoko naman magreklamo. Pero pagod na po ako eh. Pagod na ako, ma. Sorry, Bes. Dumalaw ako. Nalaman nilang nag-resign ka. Feeling ko talaga kasalanan ko yun. Hindi, no. Ano ka ba? Okay lang yun. Malalaman naman sana nila agad kung hindi ko lang biglang nakita yung bank account namin. Tumawag si Joey. Hinahanap ka. Nag-walkout ka raw kanina. Masama kasi loob ko eh. Pakiramdam ko, itinapon nila yung ilang taong pinaghirapan ko nung basta nila ginastos yung pera nang di ko alam. Ano ba yan? Eh, paano yung negosyo na gusto mo? Wala, ayun. Hindi na matutuloy. Sige. Gusto mo ba? Sosyo na lang tayo. Para di ka na masyadong nai-stress dyan. Pag-usapan na lang natin kapag mas malinaw na yung isip ko, Besh. Saan ka tutuloy ngayon? Di ka pwedeng bumalik ng Batanes. Ang mahal ng eroplano. Ewan ko nga eh. Ate! Nakita ko ni Joey rito sa park. Bye na muna, Ellie. Okay. Makipag-usap ka ng maayos, ha? Ate? Saan ka pupunta? Uwi na tayo. Ayoko. Mag-aalala sa'yo si mama niyan eh. Basta, ayoko umuwi. Gusto mo sa kondo na lang natin? Pwede ka magmukmuk doon. Sige na ate. Promise, may privacy ka ron. Sige. Ate? May pagkain akong dala, oh. Nasaan ka? May ginagawa ka ba? Ilagay mo lang sa kusina. Okay. Diyan ka lang pala sa kwarto. Te, totoong sinabi kong pwede ka magmukmuk dito sa kondo natin. Pero grabe ka. Ilang araw ka na nagmumukmuk ka. Di ka kumakain. Magkakasakit ka niyan. Joey, kung manenermon ka, lumabas ka na lang. Pupunta rito si mama maya-maya lang. Iatid ni Ellie. Huwag ka na matigas ang ulo, te. Mag-usap na kayo. Diba sabi ko sa'yo ayoko? Ano ka ba? Si mama yun. Hindi ko mapipigilan yun, no? Eh kasi, babiyahe pa siya dahil sa akin. Uuwi ka ba kung hindi ka niya dadayuhin dito? Oh, di mo masagot, di ba? Kausapin mo na kasi, te. Sige na, please. Oh, ayan. May kumakatok na. Si mama na yata yan. Sandali, pagbubuksan ko lang. Ang ate mo. Naroon po sa kwarto, ma. Puntahan niyo po. Carmina, ang dilim mo rito sa kwarto ah. Pwede ko bang buksan ang ilaw? Sige po. Kumakain ka ba ng maayos dito?
Nagdadala po lagi ng pagkain si Joey. Mabuti. Mabuti naman. Masyado pa bang masama ang loob mo? Medyo na lang po. Sorry anak Alam ko naman na pagod ka na. Kasi ilang taon na rin na ikaw ang may pasa ng lahat sa bahay. Sa gastusin. Kung mas malakas lang sana ang katawan ko, ako na lang sana ang napapagod para sa atin. Kaya lang, maraming problema si Mama. Ma... Hindi ako makapagtanong sa'yo kahit napakiramdam ko may dinaramdam ka. Kasi nahihiya ako. Pero alam ko, sana kahit nahihiya ako, nagtatanong pa rin ako lagi kung okay ka lang, kung kumusta ka, kung paano mo ba gusto magpahinga. Kasi sa akin ka lang pwedeng magsumbong at magsabi, di ba? Kasi ako ang mama mo. Siguro, kung mas nakapagtanong lang ako sa'yo, hindi mo makakalimutan na kakampi mo ako. Na mama mo ako na pwede mong pagsumbungan kapag hindi mo na kaya. Sorry, anak. Ma, sorry din po. Sumama lang talaga ang loob ko. Disappointed lang din po talaga ako. At pagod. Alam ko naman yun, anak. Sorry din po kung hindi na ako nakakapagsabi madalas ng nararamdaman ko. Kung hindi na ako nagsusumbong. At kung nagdedesisyon na akong mag-isa. Akala ko, gano'n na kapag malaki. Akala ko, kung gusto kong ipakitang malakas ako, dapat kaya ko mag-isa. Sorry din po, Ma. Te, sorry din ha. Yung sa savings, mali ko yun eh. Basta ko nalang ginastos nang di kita kinakausap ng maayos. Tapos di pa kami nagkaintindihan ni Mama kung sino ang dapat magsabi sa'yo. Pero, alam mo te, totoong iniisip kita nung binili ko yun. Kasi malapit sa trabaho mo, tapos kung saan ka madalas may meeting, convenient yun sa'yo. Pero sorry te kung di ako naging mas maingat sa gagawin ko at hindi kita kinausap kagad. Nagkulang din ako ng paalala sa'yo, Joey. Hindi po ma, ako talaga yun. Saka te, di lang naman talaga sa kondo napunta yung pera eh. Nag-invest ako sa startup ng isang kaibigan ko. Yun, talagang hindi ko na sinabi kasi nag-alala rin akong baka di maging successful eh. Pero ate, nagkaka-profit na yung business kahit wala pang 6 months. Ano? Oo, maibabalik ko yung pera na ininvest ko roon pagkatapos ng 2 taon. Sorry kung hindi ko sinabi te kung hindi ako nagpaalam. At kung parang binabaliwala ko yung mga pinaghirapan mo. Natatakot kasi ako magkamali eh. Sa susunod, sabihin mo pa rin, Joey. Sa susunod, pag-usapan muna natin lahat bilang pamilya bago tayo magdesisyon. Opo, ma. Pero totoo, Joey? Nag-invest ka sa negosyo at kumikita na yung pera? Oo, ate. Ang backup plan ko pa nga nun eh. Kung malugi yung ininvest ko, papatusin ko na yung isang job offer sa akin sa firm para makatulong ako sa'yo. Okay, buti binanggit mo. Ay, sorry talaga, te Sorry na. Okay na yon, Joey. At Carmina, totoong may boyfriend ka na? Pinuntahan mo sa Batanes nung masama ang loob mo sa bahay? Nabanggit ni Ellie. Opo, Ma. Hindi ko rin nakwento. Sorry po. Mabait ba sa'yo? Mabuti bang tao? Ano bang pangalan? Daniel po. Lokal siya sa Batanes. Dumayo na rin siya rito sa Maynila nung na-ospital ako nun sa trabaho. Sinamahan niya ako sa ospital. Kailan mo ba ipapakilala? Kung kailan niyo gusto, Ma. Pwede naman siyang lumuwas para maipakilala ko na sa inyo. Okay. Sorry ulit, anak ha.
Sa ngayon, pwede bang umuwi na muna kayo sa bahay? Magluluto ako para makakain tayo ng sama-sama. Umuwi na tayo, ha? Opo, Ma. Miss ko na kayo eh. Ako rin, anak. Ako rin. Okay lang ba tong suot ko? Baka hindi magustuhan ng mama mo. Tsaka, matagal pa ba sila? Makakalbo na yung bouquet na dala mo para kay Mama dahil sa higpit ng hawak mo. Oo nga pala. Sandali, baka pumiyak ako bigla pag nandyan na siya eh. Hi! Welcome dito sa bahay, Daniel. Good morning, ma'am. Flowers po para sa inyo. Sa akin? Hindi para kay Carmina? Ngayong araw, para sa inyo po. Gwapo siya, anak, ha? Mukhang marunong manligaw ng biyanan. Ma, naririnig ka pa rin. Uy, pare. Aray! Daniel, eto ang kapatid kong si Joey. Joey, siya si Daniel. Tawagin mo siyang kuya. Hello, Joey. Kuya agad. Di ko pa nga tanggap eh. Ano yun? Naririnig ka, Joey? O sige na, maupo na muna tayo. Total, naririnig mo naman yung mga ibinubulong namin. Tatapatin na kita, Daniel. Po? Ano po? Seryoso ka ba sa anak ko? Opo. Mabuti. Kasi kahit hindi ang sagot mo, hindi pwede. Hindi pwedeng hindi mo seryosohin ang anak ko. Nag-iisa kong babae si Carmina, Daniel. Alam mo ba, umuulan nung pinanganak ko siya. Wala kaming masakyan ng papa niya papunta sa ospital. Lakas loob kaming nangharang ng kotse para lang mailuwal ko siya. Ibig sabihin, marami na talagang adventure si ate, baby pa lang siya. Panganay ko yan si Carmina. Alam kong sumugod na siya sa inyo nung masama ang loob sa amin. Alam kong inalagaan mo siya at pinakilala sa pamilya mo. Alam kong mahal ka niya. Kaya, Daniel, welcome ka sa pamilya. Talaga po, ma'am? Salamat po. Ang gusto kong makita noon kay Carmina, yung panatag siya, masaya siya, at may nagmamahal sa kanya. Nakikita ko ngayon dahil sa'yo. Dahil magkasama kayo. Salamat sa pagbabalik sa anak ko ng sense of self niya. Ng pagpapaalala sa kanya ng mga nakalimutan niya. Nakalimutan namin. Boto ako sa'yo. Paano kung hindi ako boto, ma? Babawiin ko yung kondo mo. Ay, boto ako sa'yo, Kuya Daniel. Subukan natin maging close kagad. Tingin ko, magiging close na tayo. Parang ganyan ba, oh? Thank you sa pagpunta sa bahay namin. Sa susunod, kami naman ang dadayo sa Batanes, ha? Oo nga. Gusto naming makilala rin ang pamilya mo at nakita ni Carmina doon. Sige po, ma'am. Planuhin natin yan.